Asher, ano ang dahilan ng pagkamatay ng mga coral sa bahagi ng Escoda Shoal? Monica, iba't ibang dahilan ang nakikita ng mga marine biology expert kaugnay nga dito sa pagkamatay at pagkasira ng mga coral sa bahagi ng Escoda Shoal. Pangunahin na dyan yung thermal heating o yung pag-init bunsod ng temperatura, ng pagtaas ng temperatura na iniuugnay sa climate change. May mga evacuation or excavation din o yung hukay na nakita sa ilang bahagi dyan ng Escoda Shoal na iniuugnay naman doon sa mga research survey na ginagawa ng mga Chinese or ng China sa lugar. Ito ang busina mula sa Chinese vessels na maaaring tuwing o maririnig tuwing magsisimula at natatapos ang 2 araw na pag-aaral na isinagawa ng ilang marine at biology experts ng Pilipinas sa Escoda Shoal o tinatawag ding Sabina Shoal na bahagi ng West Philippine Sea. Paniniwala ng Philippine Coast Guard, just ito para sa iba pang barko ng China na nagmamanman sa marine survey mission ng mga eksperto. Sa kabila nito, hindi napigilan ang misyon ng grupo ng mga Pilipinong siyentipiko dahil na rin sa seguridad na ibinibigay ng PCG. At sa kanilang pagsisiyasat, nakita nila ang malawak na pagkasira sa mga coral at coral reef sa Escoda Shoal. Extensively within that area, almost 100% na rin ng mga corals ang namatay. At iba-ibang stages, pero ang pinakamalawak pa rin na stage ay yung stage na either puting-puti na yung mga corals or covered na sila in brown or nag-crumble down na talaga sila, basag-basag na sila. I predict na majority or almost all of the shallow water nung Escoda Shoal are now dead, yung mga corals. Bunsod ng pagkasira sa mga coral reefs, maraming isda at iba pang uri ng corals ang nawala sa bahagi ng karagatan. Supposedly, itong mga coral reefs na to host the highest number of species per unit area across the entire planet. Mas marami pa sa rainforest, pero ito ngayon namamatay na. And ang nakita namin ng mga isda na natira na lang, ay yung mga isda na lang na nabubuhay because they can eat the algae. Tawag na yung mga herbivores. Nagdududa na ang mga eksperto kung kaya pang maka-recover o mabuhay na muli ang mga coral at makabalik ang mga isda sa Escoda Shoal. Kailangan pa nila ng masusing pagsisiyasat sa West Philippine Sea, lalo pat nakasalalay rito ang pagkain at kabuhayan ng maraming Pilipino. Ngunit maging ang mga grupo ng siyentipiko ay nahihirapan sa masusing pag-aaral sa naturang karagatan dahil sa mga nakabantay na Chinese Coast Guard, kung saan namataan pa ng PCG sa unang pagkakataon ang isang Chinese hovercraft sa naturang karagatan. Ayon sa mga eksperto, nangamba sila para sa kanilang buhay dahil malapit na ang mga Chinese Coast Guard sa kanila. Nahaharang lang sila ng PCG, ngunit may pagkakataon na halos mabangga na rin sila ng Chinese boat at nangagambang masugatan sila ng engine boats ng China. Plano ng PCG na isumite sa National Task Force for West Philippine Sea ang mga insidente nito upang mapag-usapan kung isasama sa mga reklamo na ihahain ng bansa laban sa China. Kabilang na dito ang panibagong insidenteng pangaharang at sadyang pagbangga ng China Coast Guard habang nagsasagawa ng medical evacuation noong May 19, 2024 na mariing kinukondena ng PCG. Ito ay habang inaasisihan ng PCG ang isang Philippine Navy rigid hull inflatable boat na may sakay na isang may sakit na personnel mula sa DRP Sierra Madre na dahilan or na dadalhin sa Palawan. Monica, kinukumpirma naman ng PCG kinumpirma naman ng PCG na ligtas yung pasyente o yung personnel ng DRP Sierra Madre na dinala nga sa Palawan at ito ay nakarating naman doon sa ospital. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.